Isang gabi ng ulan, isang pusong nawasak. Habang hinahanda ni Yuko ang isang sorpresa para sa kanilang anibersaryo, isang malakas na sampal ng katotohanan ang dumapo sa kanyang muka. "Layas! Wala kang silbi!" sigaw ni Marco habang nakakapit sa braso ng sariling kapatid ni Yuko na si Sarah. Nawala ang lahat. Ang anak, ang tahanan, ang dangal. Ngunit sa abo ng pait, isisilang ang isang mariposa. Handa ka na bang makita ang panimingil ng isang ina? Paano kung ang akala mong patay na ay buhay at naghihintay lang sa iyong pagbabalik? Hindi ko na kailangan ng asawang kasing hina at kasing boring mo, Yuko. Isang malaking pagkakamali ang pakasalan ka. Ang mga salitang iyon ay parang mga piraso ng basag na bubog na direktang bumaon sa puso ni Yuko. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan sa gitna ng malawak at marangyang dining room ng mansyon ng mga konsolasyon. Sa kanyang mga kamay, maingat niyang hawak ang isang maliit at asul na sapatos ng sanggol. Isang pares na tinahi niya mismo, gamit ang sariling mga kamay sa loob ng nakalipas na mga buwan. Ito sana ang kanyang sorpresa para kay Marco sa gabi ng kanilang ikatlong anibersaryo, isang tanda na sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon ng paghihintay, ay magkakaroon na sila ng supling. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Yuko, umaasang makakita ng kahit kaunting biro sa mga mata ng asawa. Ngunit ang bumungad sa kanya ay ang malamig at walang pakialam na titig ni Marco Consolacion. At sa tabi nito, nakatayo ang kanyang sariling kapatid na si Sarah, na nakasuot ng isang manipis na sutlang pantulog na alam ni Yuko na pag-aari niya. Ang kamay ni Sarah ay nakapulupot sa braso ni Marco, isang pag-aaring hindi man lang nito tinatago. "Marco, anong ibig mong sabihin? Anibersaryo natin na yon at may mahalaga akong sasabihin sa'yo." Nauutal na wika ni Yuko. Ang kanyang boses ay parang isang marupok na sinulid na malapit ng maputol. Humigpit ang hawak niya sa sapatos ng sanggol. Tila doon kumukuha ng huling lakas. Tumawa ng mapait si Marco, isang tunog na walang bakas ng pag-ibig na ipinangako nito sa kanya sa harap ng altar. Celebration? For what? For 3 years of being a useless wife? Look at yourself, Yuko. Ni hindi mo man lang ako mabigyan ng tagapagmana. You're pathetic. But Marco, I'm pregnant. Ang mga salitang ito ay nanatiling nakabara sa lalamunan ni Yuko. Bago pa niya maibulalas ang katotohanan, humakbang pasulong si Sarah. Ang kanyang kapatid, ang dugo at laman na tinulungan niya noong wala itong matuluyan, ay numiti sa kanya. Isang ngiting puno ng lason. "Ate, don't make it harder for yourself. Marco and I have been together for a year now. Masaya kami, at hindi mo na mababago yun. Just sign the annulment papers and leave peacefully." "Ayaw naman natin magkaroon ng eksena, di ba?" sabi ni Sarah sa tunong tila ba nag-aalala. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Naramdaman ni Yuko ang unti-unting paglamig ng kanyang mga daliri. Ang hanging nakapaligid sa kanya ay tila naging libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na pasanin. Tila ba ang bawat pintig ay humihingi ng tawad sa batang nasa loob ng kanyang sinapupunan. Ang maliit na sapatos na hawak niya ay nahulog mula sa kanyang nanginghinig na mga kamay. Dahan-dahang lumapag sa malamig na marmol na sahig nang walang anumang tunog. Tulad ng kanyang dahan-dahang pagkawasak, wala siyang marinig kundi ang ugong ng sarili niyang dugo sa kanyang mga tainga. Ang lahat ng sakripisyo niya para sa pamilyang ito, ang pagtitiis sa mga pang-iinsulto ng kanyang biyenan, ang pag-aalaga kay Marco sa bawat gabi, lahat ay itinapon na parang basura sa isang iglap. Ang sakit ay hindi nagmula sa pagsigaw, kundi sa isang matinding katahimikan na lumalamon sa kanyang buong pagkatao. Napatingin siya sa asul na sapatos na nasa sahig. Ito ang simbolo ng kanyang pag-asa, ang tanging dahilan kung bakit niya piniling manatili sa gitna ng kalupitan ng mga konsolasyon.
Ngayon, ang sapatos na iyon ay marumi na. Natapakan ng anino ni Marco habang ito ay humahakbang palapit sa kanya para iabot ang isang makapal na folder. Take it and go, Yuko. Ayaw kitang makita dito pagising ko bukas. Huling hirit ni Marco bago tumalikod. Kasama si Sarah na lumingon pa ng huli para bigyan siya ng isang mapanuring tingin. Naiwang mag-isa si Yuko sa gitna ng dilim na unti-unting lumalaganap sa silid. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang dapo sa kanyang tiyan, kung saan naroon ang isang buhay na hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong makilala ang ama nito. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at ang bawat-bawat pagsunggab niya ng hangin ay tila lalong nagpapasikip sa kanyang dibdib. Bakit ang pag-ibig na nagbigay sa kanya ng buhay ang siya ring kukuha nito? Sapat na ba ang dugong na nananalaytay sa pagitan nila ni Sarah para bigyang katwiran ang ganitong kataksilan? Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang katanungan ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kasing pait ng luhang hindi pa rin bumabagsak. Saan dadalhin ng isang inang sugatan ang kanyang pira-pirasong pangarap kung ang mismong langit ay tila nakasara para sa kanyang daing? Sa bawat patak ng ulan na humahampas sa kanyang balat, tila unti-unting tinatangay ang huling piraso ng pagkatao ni Yuko. Naglalakad siya sa gitna ng madilim na kalsada, walang sapin ang mga paa at tanging ang manipis na duster na basang-basa na ang suot. Ang malamig na ihit ng hangin ay tila nanunuot sa kanyang mga buto, ngunit wala itong pira-piraso kumpara sa ginaw na naninirahan sa loob ng kanyang dibdib. Isang matalim na kislap ng kidlat ang gumuhit sa langit, na sinundan ng isang malakas na dagundong na tila galit na sigaw ng kalikasan. Kasabay nito, naramdaman ni Yuko ang isang pamilyar at nakakatakot na kirot sa kanyang puson. Napahinto siya. Napahawak sa isang puno sa gilid ng daan habang ang kanyang mukha ay namimilipit sa hapdi. Baby, huwag muna ngayon. Huwag kang susuko. Pabulong niyang pakiusap, ang kanyang tinig ay halos lunurin ng ingay ng bagyo. Ngunit ang sakit ay lalong tumindi. Tila may isang malakas na kamay na pilit na binubunot ang kanyang katinuan. Naramdaman niya ang isang mainit na likido na dumadaloy sa kanyang hita, humahalo sa malamig na tubig ulan. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo at ang mundo sa paligid niya ay tila umiikot ng dahan-dahan. Nabalik lamang ang kanyang ulirat nang magising siya sa isang silid na amoy gamot at punong-puno ng mapuputing kagamitan. Ang matalim na liwanag mula sa kisame ay tila sumasaksak sa kanyang mga mata. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang kamay, ngunit naramdaman niya ang bigat ng suwero na nakakabit sa kanya. Gising ka na pala, ate. Ang boses ni Sarah ay parang isang matulis na kuko na kumakalo sa sahig. Nakaupo ito sa isang upuan sa gilid ng kama, maayos ang hitsura at tila walang bakas ng puyat o pag-aalala. Sa likod nito, nakatayo si Doña Consolacion, ang kanyang binan, na ang muka ay tila nakaukit sa bato sa sobrang tigas. Nasaan ang anak ko? Ang tanging tanong ni Yuko. Ang kanyang boses ay tuyot at gaga. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa silid. Nagkatinginan si Sarah at ang kanyang biyenan bago humakbang pasulong si Doña Consolacion. Ang bawat hakbang nito ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Yuko. Wala na siya, Yuko. Diretsong sagot ng matanda. Walang kahit anong emosyon sa mga mata. Sinasabi ko na nga ba, kahit sa pagdadalang tao ay wala kang silbi. Hindi mo man lang nagawang protektahan ang kaisa-isang tagapagmana ng mga konsolasyon. You are a failure as a mother. Just as you were a failure as a wife. Ang mga salitang iyon ay parang isang mabigat na pade na gumuho sa ibabaw ni Yuko. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang bumangon at saktan ang matanda. Ngunit ang kanyang katawan ay tila naging isang riles ng tren na walang preno. Ang tanging nagawa niya ay ang dahan-dahang pagpatak ng isang luhang puno ng pait. Ate, siguro ito na ang sign na kailangan mo ng lumayo. Dugtong ni Sarah habang nagpapahid ng peking luha sa kanyang pisingi. Hindi na nakayanan ni Marco ang nangyari. Sisingsisi siya na ikaw ang pinili niya noon. Sabi niya,
Ayaw na niya makita ang mukha mo dahil naalala lang niya ang anak na nawala sa amin. Sa inyo. Leave. Ang mahinang utos ni Yuko. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kisame. Lumabas kayo. Huwag kang mag-alala, aalis na kami. Sabi ni Doña Consolacion habang inilalagay ang isang sobre sa lamesa sa tabi ng kama. Nandyan ang mga papeles para sa annulment at isang tseke. Kunin mo yan at huwag ka nang magpapakita sa amin kahit kailan. Huwag mong dungisan ang pangalan ng mga konsolasyon ng iyong kamalasan. Nang marinig ni Yuko ang pagbukas at pagsara ng pinto, ang katahimikan sa silid ay naging isang dambuhala na tila gustong lalamunin siya. Dahan-dahan niyang inabot ang kanyang tiyan, ang dating bahay ng kanyang pag-asa, na ngayon ay tila isang masukal at bakanteng lupain. Ang bawat paghinga niya ay isang paalala ng kanyang pagkatalo. Wala na ang kanyang asawa. Wala na ang kanyang kapatid. At ngayon, wala na rin ang tanging nilalang na nagbibigay sa kanya ng dahilan para lumaban. Tumingin siya sa bintana, kung saan ang langit ay tila nagluluksa pa rin sa pamamagitan ng ambon. Hindi niya napansin ang bahagyang panginginig ng mga daliri ni Sarah nang lumabas ito ng silid, o ang mabilis na sulyap nito sa isang nurse na naghihintay sa dulo ng hallway. Ang tanging alam ni Yuko ay ang pakiramdam ng isang pusong tumigil na sa pagtibok para sa pag-ibig, at nagsimula ng tumibok para sa isang bagay na mas madilim, mas malalim, at mas mapait. Paano magagawang mabuhay ng isang tao kung ang lahat ng nagbibigay kulay sa kanyang mundo ay kinuha na sa isang iglap? Sa gitna ng puting silid na ito, si Yuko ay tila isang mitsa na malapit ng maubos. Ngunit hindi niya alam na sa bawat katapusan ay may isang nakatagong simula, at ang abo ng kanyang pangarap ay siyang magiging pataba para sa isang bulaklak na puno ng tinik. Wala ka nang babalikan, Hija. Tapos na ang lahat. Mas mabuti pang kalimutan mo na ang pangalang Konsolasyon, habil para sa kanila, ikaw ay isang aninong wala ng halaga. Ang tinig na iyon ay hindi galing sa isang kaaway, kundi sa isang matandang babaeng nakatayo sa labas ng gate ng ospital. Habang hawak ni Yuko ang kanyang maliit na bag at ang sobreng naglalaman ng kanyang pagkataong pira-piraso, tiningnan niya ang matanda. Ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyot. Tila ba ang lahat ng luha niya ay naubos na noong gabing mawala ang kanyang anak, si Lola Ines. Ang dating punong katiwala sa mansyon ng mga Konsolasyon na tinanggal sa trabaho, 10 taon na ang nakalilipas dahil sa isang sikretong hindi nito kayang sikmurain. Lola Ines, bakit kayo nandito? Mahinang tanong ni Yuko. Ang kanyang boses ay parang kalansing ng tuyong dahon sa semento dahil alam ko ang pakiramdam ng itapon na parang basahan matapos pakinabangan, Yuko. Halika, sumama ka sa akin. Huwag mo hayaang kainin ka ng kalsadang ito. Sagot ng matanda habang dahan-dahang hinahawakan ang malamig na kamay ni Yuko. Dinala ni Lola Ines si Yuko sa isang maliit ngunit malinis na dampa sa tabing dagat ng Cavite. Malayo sa ingay ng syudad, malayo sa mapanghusgang mga mata ni Doña Consolacion. Ang tanging maririnig dito ay ang banayad na paghampas ng mga alon sa pampang. Isang ritmo na tila nagtatangkang hilumin ang bawat sugat sa kaluluwa ni Yuko. Sa unang linggo ni hindi nagsasalita si Yuko. Nakaupo lang siya sa tapat ng bintana, nakatingin sa malawak na asul na karagatan. Ang pagkain sa kanyang plato ay halos hindi nababawasan. Ang kanyang katawan ay naroon, ngunit ang kanyang diwa ay tila nakabaon pa rin sa malamig na sahig ng mansyon. Isang gabi, habang nagtitimpla si Lola Ines ng mainit na tsaang luya, lumapit siya kay Yuko at marahang hinaplos ang buhok nito. You can't stay like this forever, Yuko. Alam kong masakit. Alam kong feeling mo, end of the world na. Pero tandaan mo, ang uod ay kailangang dumaan sa dilim ng kuko bago ito maging isang magandang paru-paro. Payo ng matanda sa tunong puno ng pagmamahal. Lola, bakit po nila nagawa sa akin yun? Kapatid ko si Sarah. Asawa ko si Marco. Bakit kailangang mamatay ng anak ko dahil sa kanila? Sa wakas ay bumuhos ang emosyon ni Yuko.
Ang kanyang mga balikat ay nayanig sa matinding paghikbi. Ito ang unang pagkakataon na inilabas niya ang lahat ng pait na kinikimkim niya. Minsan, ang mga taong inaasahan nating magliligtas sa atin, ang siya palang maglulubog sa atin sa putikan. Seryosong sagot ni Lola Ines. Pero may isang bagay kang hindi alam, Yuko. Ang mga konsolasyon, meron silang mga skeleton sa closet na sila mismo ang natatakot buksan. At ikaw ang sususi sa mga iyon. Huminto sa pag-iyak si Yuko. Tumingin siya sa matanda at sa unang pagkakataon, nakakita siya ng isang kislap ng pag-asa o marahil ay paghihigante sa mga mata nito. Tumayo si Lola Ines at kinuha ang isang lumang kahon na gawa sa nara mula sa ilalim ng kanyang higaan. Inilapad niya ito sa harap ni Yuko. Ang kahon ay puno ng alikabok, ngunit nang buksan ito, tumambad ang mga lumang litrato, mga dokumento at isang maliit na kwintas na may pendant na hugis burom. Isang mariposa. Dito natin sisimulan ang pagbangon mo, wika ni Lola Ines. Tuturuan kita kung paano maging matalas. Tuturuan kita kung paano gamitin ang talino mo na itinago mo para lang maging isang masunuring asawa. From now on, Yuko is dead. Isisilang natin ang isang babaeng hindi na nila muling mayayurakan. Hinawakan ni Yuko ang kwintas. Ang malamig na metal ay tila nagbigay ng kuryente sa kanyang mga ugat. Naalala niya ang bawat sampal, bawat insulto, at ang malamig na titig ni Sarah. Ang kanyang pag-ibig ay dahan-dahang natutunaw. At sa bawat patak nito ay napapalitan ng isang matigas at matibay na determinasyon. Gagawin ko po ang lahat, Lola, kahit ano. Mariing sabi ni Yuko. Mabuti, ngumiti si Lola Ines, isang ngiting tila may dalang babala para sa mga konsolasyon. Pero bago ang lahat, kailangan mong malaman ang totoo tungkol sa gabing ipinanganak mo ang iyong anak. Dahil may mga bagay na hindi sinasabi ng mga papel sa ospital, Yuko. Napatigil ang hininga ni Yuko. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay tila nabuhay sa kuryosidad at kaba. Anong ibig ninyong sabihin? Hindi agad sumagot ang matanda. Tumingin muna ito sa labas, kung saan ang buwan ay tila nagtatago sa likod ng mga ulap. Isang malalim na katahimikan ang namayani. Tanging ang tunog ng hangin na humihinga sa pagitan ng mga kawayan ang maririnig. Ang mga konsolasyon ay eksperto sa paglalaro ng buhay, Hija. Pero nakalimutan nilang ang bawat laro ay may katapusan. Sa gabi niyon, sa maliit na dampa sa tabing dagat, ang mahinang si Yuko ay tuluyan ng pumanaw. At sa ilalim ng liwanag ng isang aandap-andap na lampara, nagsimulang mabuo ang isang plano na yayanig sa pundasyon ng pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa. Saan nga ba nanggagaling ang lakas ng isang babaeng wala nang mawawala? At anong sikreto ang itinatago ni Lola Ines na maaring magpabago sa kapalaran ni Yuko at ng kanyang anak na akala niya ay pumanaw na? Ang sakit ay parang lason, Yuko. Pwede ka nitong patayin o pwede mo itong gawing sandata para maging manhid sa anumang darating na unos. 3 taon ang mabilis na lumipas sa dalampasigan ng Cavite. Ang dating babaeng laging nakayuko at takot magsalita ay dahan-dahang nalunod sa alat ng dagat at sa kanyang pag-ahon, isang bagong nilalang ang isinilang. Sa ilalim ng matiyagang paggabay ni Lola Ines, natutunan ni Yuko na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakukuha sa pagsigaw, kundi sa madiskarteng pananahimik. Hindi naging madali ang bawat araw. May mga gabing nagigising pa rin si Yuko na basa ng pawis, hinahanap ang bigat ng sanggol sa kanyang sinapupunan bago muling ma-realize na tanging hapes na lamang ang natira sa kanya. Ngunit sa halip na umiyak, binubuksan niya ang kanyang laptop. Nag-aral siya ng stock market, real estate, at ang sining ng manipulation sa mundo ng negosyo. Ginamit niya ang bawat sentimo ng tseke na ibinigay ng mga konsolasyon, ang perang pambayad dusa nila, upang palaguin ang sariling pondo sa ilalim ng isang ghost account. Isang hapon,
habang pinagmamasdan ni Yuko ang kanyang sarili sa salamin. Halos hindi na niya makilala ang refleksyong nakikita niya. Ang kanyang mahabang buhok na dati ay laging nakapusod na maayos, ay napalitan ng isang maikli at matalim na gupit na bumagay sa kanyang mas tumapang na mga mata. Wala na ang bakas ng pagiging biktima. Ang nakatayo sa harap ng salamin ay isang babaeng handang sumabak sa giyera. "Ready ka na ba, Mariposa?" tanong ni Lola Ines habang nakasandal sa pinto. "More than ready, Lola. Panahon na para ibalik sa kanila ang bawat luhang ipinatulo nila," sagot ni Yuko. Ang kanyang boses ay wala ng panginginig. Tila ba naging kasing tigas na ito ng diamante? Sa loob ng 3 taon, naging espiya si Lola Ines sa malayo. Nalaman nila na ang Consolacion Empire ay unti-unti nang humihina dahil sa maling pamamahala ni Marco at sa sobrang karanyaan ni Sarah. Ito ang perpektong pagkakataon. Gagawa si Yuko ng isang pangalan na hindi nila makakalimutan. Isang misteryosong investor na may hawak ng susi sa kanilang kaligtasan o sa kanilang tuluyang pagkagunaw. "I need you to remember one thing," seryosong dagdag ni Lola Ines. "Don't let your emotions cloud your judgment. Once you enter that world again, you are no longer the wife or the sister. You are the predator." Tumango si Yuko habang isinusuot ang isang mamahaling itim na blazer. Kinuha niya ang isang gold-embossed business card mula sa ibabaw ng mesa. Walang nakasulat doon, kundi ang isang salita na magiging bangungot ng kanyang mga kaaway. Mariposa. Isang gabi, sa gitna ng isang maranging restaurant sa Makati, natanggap ni Marco Consolacion ang isang maliit na sobre mula sa isang waiter. Kasalukuyan siyang abala sa pakikipag-away sa telepono kay Sarah tungkol sa bumabagsak nilang sales nang mahulog ang card mula sa sobre. "Mariposa, who the hell is this?" tanong ni Marco sa sarili habang tinititigan ang eleganteng disenyo ng card. Naramdaman niya ang isang kakaibang kilabot sa kanyang batok, isang pakiramdam na matagal na niyang hindi nararanasan mula nang itaboy niya ang kanyang dating asawa. Hindi alam ni Marco, sa kabilang dulo ng restaurant, nakaupo ang isang babaeng nakasuot ng malaking salamin at eleganteng sombrero. Bahaging itinaas ng babae ang kanyang wine glass, tila nagbibigay ng isang tahimik na toast sa lalaking sumira ng kanyang buhay. Ang bawat galaw niya ay kalkulado. Bawat hininga ay puno ng layunin. Bago tumayo ang babae, dahan-dahan niyang hinaplos ang maliit na peklat sa kanyang braso. Ang sugat na nakuha niya noong gabing itulak siya sa labas ng mansyon. Isang mabilis na pait ang dumaan sa kanyang mukha, ngunit agad itong napalitan ng isang malamig na ngiti. Kinuha niya ang isang asul na sinulid mula sa kanyang bag. Isang himulmol mula sa sapatos ng sanggol na itinago niya sa loob ng 3 taon. At mahigpit itong ikinuyom sa kanyang palad. "The hunt begins, Marco," bulong niya sa hangin. Habang papalabas ng restaurant, nakasalubong ni Yuko ang isang pamilyar na bango, ang pabango ni Sarah. Tumigil ang mundo sa isang segundo nang magtagpo ang kanilang mga anino sa sahig. Mararamdaman kaya ni Sarah ang presensya ng kapatid na akala niya ay matagal nang nabaon sa limot. O tuluyan na bang nabura si Yuko sa pag-usbong ng Mariposa? Ang ballroom ng Grand Hyatt ay punong-puno ng mga taong ang tanging libangan ay ang magsuot ng mga maskarang gawa sa ginto at mamahaling hiyas. Sa gitna ng nagniningning na mga chandelier at mahinang tugtog ng classical na musika, naroon ang mga Consolacion. Pilit na itinatago ang bitak sa kanilang pundasyon sa pamamagitan ng pekeng mga ngiti at marangyang kasuotan. Si Marco ay mukhang pagod. Ang kanyang mga mata ay hindi mapakali habang pilit na nakikipag-usap sa mga potensyal na investors. Sa tabi niya, si Sarah ay parang isang reyna na pilit na kumakapit sa kanyang trono, nakasuot ng isang makinang na gown na tila sumisigaw ng atensyon. Ngunit sa likod ng kanilang rangya, ramdam ang desperasyon. Kailangan nila ng milagro
para maisalba ang kanilang kumpanya. At ang milagrong iyon ay dumating sa anyo ng isang babaeng nagbabago sa takbo ng hangin sa buong silid. Dahan-dahang bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Walang anunsyo, walang ingay, ngunit ang lahat ng mata ay tila hinigop ng presensya ng isang babaeng nakasuot ng isang simpleng asul na gown na gawa sa pinakamahal na sutla. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng otoridad. Ang kanyang ulo ay nakataas, at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang uri ng liwanag na nakakasilaw at nakakatakot ng sabay. Sino siya? Bulong ng isang matandang donya sa gilid. Iyan ang misteryosong investor mula sa Singapore. Ang tawag nila sa kanya ay Mariposa. Sagot naman ng isa pa. Napatigil si Marco sa pag-inom ng kanyang champagne. Ang baso sa kanyang kamay ay bahagyang nanginig. Sapat na para lumika ng maliit na alon sa loob nito. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis, isang pamilyar na kaba na matagal na niyang ibinaon. Ang babaeng yon, ang hubog ng mukha nito, ang paraan ng pagtayo. Marco, are you okay? Tanong ni Sarah, na napansin ang biglang pananahimik ng asawa. Sumunod ang tingin niya sa tinitingnan ni Marco, at doon, ang kanyang mukha ay biglang namutla. Impossible, mahinang sambit ni Sarah. Ang kanyang kamay ay otomatikong humigpit sa braso ni Marco. Ang kanyang mga kuko ay tila gustong bumaon sa balat nito. Dahan-dahang lumapit si Mariposa sa kanilang direksyon. Sa bawat segundo na lumilipas, ang distansya sa pagitan ng kanilang nakaraan at kasalukuyan ay unti-unting naglalaho. Huminto ang babae sa harap nila. Isang malamig at misteryosong ngiti ang nakapinta sa kanyang mga labi. Good evening, Mr. and Mrs. Consolacion, bati ni Mariposa. Ang kanyang boses ay parang isang malambot na pelus, ngunit may talim na kasing bangis ng isang labaha. Ito ay boses ng isang taong edukada, isang taong sanay na sundin ng lahat. Yuko, ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pagkalito at takot. Tumaas ang isang kilay ni Mariposa. Bahagya siyang tumawa. Isang tunog na parang mga kristal na dahan-dahang nagbabasagan. I'm sorry? You must be mistaken. My name is Mariposa. Have we met before, Mr. Consolacion? Marco, let's go. Maling tao lang yan. Sabat ni Sarah. Ang kanyang boses ay mataas at puno ng insecurity. Hinarap niya si Mariposa nang may halong pagtataray. Excuse me, miss, whatever your name is. My husband is just tired. Masyado kasing maraming commoner na nagpapanggap na socialite na yon. Hindi na tinag si Mariposa. Tumingin siya ng direkta sa mga mata ni Sarah. Ang mga matang dati ay kinatatakutan niya. Ngunit na yon ay tinitingnan na lamang niya bilang mga basura. Commoner? That's a very strong word coming from someone whose family tree is, let's just say, complicated. Don't worry, Mrs. Consolacion. I am not here for small talk. I am here for business. Inabot ni Mariposa ang kanyang baso ng wine at uminom ng kaunti. Ang kanyang tingin ay nanatiling nakapako kay Marco. I heard your company is in deep trouble. I am considering to invest, but I only deal with people who are honest. Are you an honest man, Mr. Consolacion? Napatitig si Marco. Ang bango ng babaeng nasa harap niya ay hindi ang amoy ng sampagwita na nakasanayan niya kay Yuko. Ito ay amoy ng mamahaling pabango at kapangyarihan. Ngunit ang mga matang yon ay tila tinitingnan ang kanyang kaluluwa. Hinuhusgahan ang bawat kasala ng ginawa niya. Habang nagsasalita si Sarah sa gilid, dahan-dahang inayos ni Mariposa ang kwintas sa kanyang leeg gamit ang kanyang kaliwang kamay. Sa isang saglit, nakita ni Marco ang isang maliit at halos hindi mapansin na peklat sa gilid ng kanyang palad. Ang peklat na nakuha ni Yuko noong ipinagluluto siya nito sa kanilang unang anibersaryo. Bumilis ang hininga ni Marco. Gusto niyang hawakan ang kamay na yon. Gusto niyang sumigaw. Ngunit ang malamig na tingin ni Mariposa ay tila isang pader na hindi niya kayang buwagin.
If you'll excuse me, I have more important people to talk to. Wika ni Mariposa bago tumalikod ng may perpektong poise. Wait! Tawag ni Marco, ngunit huli na. Nawala na si Mariposa sa gitna ng karamihan. Tila isang panaginip na biglang naglaho sa pagising. Naiwang nakatulala si Marco, habang si Sarah ay naninghinig sa galit at takot sa kanyang tabi. Ngunit sa kabilang bahagi ng ballroom, sa isang madilim na sulok, isang lalaking naka-Amerikana ang lumapit kay Mariposa at bumulong. Ma'am, handa na ang lahat. Nakita na namin ang lokasyon kung nasaan itinatago ni Sarah ang bata. Nanigas ang buong katawan ni Mariposa. Ang kanyang hawak na baso ay muntik nang mahulog sa sahig. Sigurado ba kayo? Opo, ma'am. Buhay ang anak ninyo. Ang mga luhang 3 taon niyang pinigil ay biglang nagbanta na pumatak. Ngunit agad niyang itingala ang kanyang mukha. Ang paghihiganti ay pansamantala lamang. Ngunit ang kanyang anak ay ang lahat. Ang tiwala ay parang isang manipis na sinulid. Kapag naputol, mahirap ng pagdugtungin nang hindi naiiwan ang buhol ng pagdududa sa loob ng kanyang sasakyan habang binabagtas ang maliwanag na kalsada ng Makati. Hindi marinig ni Mariposa ang inay ng trapiko sa labas. Ang tanging paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan ay ang 4 na salitang nagpabago sa timpla ng kanyang mundo. Buhay ang anak ninyo. Ang kanyang mga kamay, na kanina lang ay matatag na humahawak sa baso ng wine, ngayon ay naninginig na tila mga dahong hinahampas ng malakas na hangin. Humigpit ang hawak niya sa kanyang dibdib. Ang bawat hininga niya ay parang may kasamang bubog. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang patigilin ang mundo at takbuhin ang bawat sulok ng bansa. Mahanap lang ang batang iyon. Ngunit alam niya, ang bawat maling galaw ay maaring maging mitsa ng panganib para sa kanyang anak. Kung naitago siya ni Sarah ng 3 taon, kaya niya itong itagong muli. O, mas malala pa. Kinabukasan, sa opisina ng Consolacion Group of Companies, pila may dumaang anghel ng kamatayan sa sobrang katahimikan. Nakaupo si Marco sa kanyang malaking silya, nakatingin sa kawalan. Ang imahe ni Mariposa sa ballroom ay ayaw maalis sa kanyang gunita. Ang bawat detalye nito, ang paraan ng kanyang paghingiti, ang lamig ng kanyang boses, ay tila isang multo na bumabalik para maningil. Marco, nakikinig ka ba? Sinasabi ko sa'yo, impostora ang babaeng yon. Bakit ang tao lang ang yaman niya? Bulyaw ni Sarah habang pabalit-balik sa paglalakad sa harap ng asawa. Ang kanyang boses ay puno ng pait at takot na pilit niyang itinatago sa ilalim ng kanyang pagiging maingay. Sarah, please, tumahimik ka muna, mahinang sabi ni Marco, ngunit bakas ang inis. Sinasabi ng records na galing siya sa isang kilalang pamilya sa Singapore. Kung siya man si Yuko, paano? Paano siya nagkaroon ng ganong kapangyarihan? And that's exactly why we need to be careful, sabat ni Doña Consolacion na kakapasok lang ng silid. Ang kanyang presensya ay tila nagpabigat sa hangin. But more than that, we need her money. Marco, ang kumpanya natin ay nasa bingit na ng pagbagsak. Kung hindi tayo makakakuha ng investment mula sa Mariposa na yan sa loob ng 1 buwan, mawawala sa atin ang lahat. Eksaktong pagkatapos ng salitang iyon, tumunog ang intercom sa lamesa ni Marco. Sir, narito po si Miss Mariposa. Mayroon daw po siyang appointment. Nagkatinginan ng 3. Isang uri ng kaba na may halong kasabikan ang bumalot sa kanila. Pumasok si Mariposa sa silid, nakasuot ng isang eleganteng puting suit na lalong nagpalitaw sa kanyang awtoridad. Sa bawat tunog ng kanyang takong sa sahig, tila may isang bahagi ng puso ni Sarah na nadudurog sa inggit. Good morning, everyone! Bati ni Mariposa nun may kasamang formal na ngiti. I hope I'm not interrupting a family crisis? Not at all, Miss Mariposa. Please, have a seat. Bungad ni Doña Consolacion. Ang kanyang boses ay biglang naging malambot na parang pulot.
isang halimbawa ng perpektong pagkukunyari na alam ni Mariposa. Sa loob ng isang oras, inilatag ni Mariposa ang kanyang proposal. Isang investment na sapat para bayaran ang lahat ng utang ng mga konsolasyon at palagiin ang kanilang operasyon. Ngunit may isang kondisyon. I want full access to your family's private estates for my foundation's charity gala. Specifically, the old villa in Laguna. Wika ni Mariposa habang nakatingin ng diretso kay Sarah, naniga si Sarah sa kanyang kinatatayuan. Ang Villa Consolacion sa Laguna, ang lugar kung saan niya itinatago ang kanyang pinakamalaking sikreto. Bakit doon? Masyadong malayo ang lugar na yon, Miss Mariposa. Marami kaming ibang properties na mas maganda. I like that place. It has character, sagot ni Mariposa. Ang kanyang boses ay tila may kahulugang hindi nila maarok. Unless, of course, meron kayong itinatago roon? Of course not, mabilis na sagot ni Marco. Pilit na binabawi ang atensyon ni Mariposa. The villa is yours to use. Anything for our partner. Bago matapos ang meeting, tumayo si Mariposa at lumapit sa portrait ng pamilya Consolacion na nakasabit sa pader. Dahan-dahan niyang hinawakan ang frame sa tapat ng mukha ni Marco. Napakagandang pamilya. Sayang lang at tila may kulang. Lumingon siya kay Sarah at naumiti ng napakatamis. The child, Mrs. Consolacion. I heard you have a son. Nasaan siya? Bakit hindi ninyo siya kasama? Halos himatayin si Sarah sa sobrang kaba. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang mamasa-masa. He's in a boarding school. Study first, you know? I see. Sana mapanood niya ang gala. I love children. Sabi ni Mariposa bago lumabas ng silid. Paglabas ni Mariposa sa gusali, agad siyang tinawagan ni Paolo, ang kanyang tauhan. Ma'am, tama ang hinala ninyo. Inilipat ni Sarah ang bata kagabi matapos ang party. Ngunit may problema tayo. Hindi namin alam kung saan ang bagong lokasyon. Ang tanging naiwan sa lumang bahay ay ito. Pinadala ni Paolo ang isang litrato sa telepono ni Mariposa. Ito ay isang litrato ng isang maliit na bracelet na gawa sa abaka. May nakasulat na pangalan sa maliliit na beads. Yukito. Naramdaman ni Mariposa ang muling paghinto ng kanyang mundo. Yukito. Ang pangalang pinang-arap nilang mag-asawa noon. Ang pangalang ibinigay niya sa kanyang anak, sa kanyang mga panalangin. Yukito, buhay ka. Buhay ang anak ko. Ang bulong na iyon ay parang isang panalangin at isang sumpa na sabay na lumabas sa mga labi ni Mariposa. Habang nakatitig sa litrato ng abaka bracelet sa kanyang cellphone, naramdaman niya ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib. Tila ba may libu-libong karayom na sabay-sabay na tumutusok sa kanyang puso? Ang pangalang Yukito ay hindi lang isang serye ng mga letra. Ito ang bawat pangarap na dinurog ni Sarah. Ang bawat gabing iniyakan niya sa dalampasigan at ang bawat dahilan kung bakit siya bumangon mula sa hukay. Dahan-dahan niyang hinaplos ang screen ng kanyang telepono, binabaybay ang bawat bead ng bracelet hanggang sa uminit ang salamin sa ilalim ng kanyang mga daliri. Ang kanyang hininga ay naging mabigat at ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila sumisigaw ng katarungan. Sa isang sandali, bumalik sa kanyang gunita ang amoy ng sanggol, ang malambot na balat na hindi niya man lang nayakap, at ang hagulhol na pinatahimik ng malupit na tadhana. Sa mansyon ng mga Konsolasyon, ang hangin ay naging kasing bigat ng tingga. Nakatayo si Marco sa harap ng malaking bintana sa kanilang silid, pinagmamasdan ang dahan-dahang paglubog ng araw. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang maliit na asul na sapatos. Ang sapatos na nahulog ni Yuko 3 taon na ang nakalilipas. Bakit hindi niya ito naitapon? Bakit tila sinusunog dito ang kanyang palad sa tuwing hahawakan niya ito? Marco, bakit mo pa rin hawak yan? Sabi ko sa'yo, itapon mo na ang mga basura ng babaeng yan. Sigaw ni Sarah habang padabog na pumasok sa silid.
Ang kanyang muka ay puno ng insecurities. Ang bawat linya sa kanyang noo ay nagpapakita ng takot na pilit niyang ikinukubli. Basura? Sarah, anak ko rin ang nawala. Mahinang sagot ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pagod. At ang mariposa na yan, hindi ko alam. Pero sa tuwing tumitingin siya sa akin, tila ba nakikita ko si Yuko na humihingi ng paliwanag. Tumigil ka nga! Yuko is dead! She's gone, Marco. I am your wife now, and I gave you a family. Mabilis na depensa ni Sarah. Lumapit siya kay Marco at hinawakan ang braso nito ng mahigpit. Tila ba natatakot na bigla itong maglaho? Huwag kang magpadala sa pananakot ng mariposa na yan. Kinagamit lang niya ang mukha niya para lituhin ka. Ngunit sa gabing iyon, nagsimula ang lason. Isang hindi kilalang courier ang naghatid ng isang kahon sa mansyon. Walang nakasulat na sender, tanging ang pangalan ni Marco ang nasa labas. Nang buksan ito ni Marco sa harap ni Sarah at Doña Consolacion, ang lahat ay tila nawala ng hininga. Sa loob ng kahon ay isang maliit na recording ng boses. Pagpindot ni Marco sa button, isang pamilyar na tinig ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang tinig ni Yuko noong sila ay masaya pa. Marco, promise me, kahit anong mangyari, hinding-hindi mo pababayaan ang anak natin, ha? He will be our Yukito. Ang boses ay malinaw, puno ng pag-asa at pag-ibig na matagal nang pinatay ng kataksilan. Nanigas si Doña Consolacion sa kanyang kinauupuan, habang si Sarah ay biglang napaatras. Ang kanyang muka ay naging kasing puti ng papel. Sino ang nagpadala nito? Patayin mo yan, Marco! Patayin mo! Hysterical na sigaw ni Sarah. Hinablot niya ang recorder at buong lakas na itinapon ito sa pader, dahilan upang mabasag ito sa maraming piraso. Ngunit kahit wala na ang tunog, ang mga salita ay nanatiling nakaukit sa kanilang pandinig. Marco, listen to me. Someone is playing with our heads. Gasgas na depensa ni Sarah habang nanginginig ang kanyang mga kamay. It's a prank. Isang masamang biro lang yan. Ngunit huli na. Ang binhi ng pagdududa ay naitanim na. Tumingin si Marco kay Sarah, hindi na may halong pag-ibig, kundi may kasamang matinding katanungan. Sarah, sa ospital noon, sigurado ka bang patay ang bata nang ilabas siya? Nakita mo ba ang bangkay? Of course! Marco, what are you saying? Are you accusing me? Sarah started gaslighting him, her voice rising in a calculated pitch of hurt. I suffered too. I cried for that child. Paano mo nagagawang tanungin ako ng ganyan? Habang nagtatalo ang dalawa, sa labas ng mansyon, sa loob ng isang itim na sasakyan, nakatingin si Mariposa sa bintana ng kanilang silid. Isang malamig na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Alam niya, ang pinakamabisang paraan para sirain ang isang kumpanya ay hindi ang pagkuha ng pera nito, kundi ang pagwasak sa tiwala ng mga taong nagpapatakbo nito. Kinuha ni Mariposa ang isang maliit na panyo mula sa kanyang bag. Ang panyong ginamit niya para punasan ang kanyang mga luha noon gabing pinalaya siya. Dahan-dahan niya itong binuksan at hinayaan ang hangin na tangayan ito palabas ng bintana. Ang panyo ay dahan-dahang lumipad patungo sa harden ng mga Konsolasyon. Isang simbolikong pagbabalik ng kanyang hapis sa lugar kung saan ito nagsimula. This is just the beginning, Sarah. Unti-unti kong kukunin ang bawat sandaling ninakaw ninyo sa akin. Bulong ni Mariposa sa gitna ng katahimikan. Kinabukasan, isang mensahe ang natanggap ni Sarah sa kanyang pribadong teleponyo. Isang litrato ng isang bata na nakatalikod, naglalaro sa isang playground at may suot na pamilyar na abaka bracelet. Ang caption ay maikli, ngunit nakakamatay. Nahanap ko na siya. Naramdaman ni Sarah ang pag-ikot ng paligid. Sino ang nakakaalam? At paano niya mapipigilan ang pagguho ng kanyang mundo bago pa malaman ni Marco ang katotohanang matagal na niyang ibinaon sa ilalim ng kanyang mga kasinungalingan? Hindi ka pwedeng maging akin.
pero hinding-hindi ka rin magiging kanya. Ang bulong na yun ni Sarah sa loob ng kanyang madilim na silid ay tila isang sumpa na lumalabas mula sa kanyang mga labi. Hawak niya ang kanyang cellphone. Ang screen ay nagniningning sa gitna ng kadiliman. Ipinapakita ang litrato ng batang lalaking may suot na abaka bracelet. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pilit niyang pinipigilan ang pag-akyat ng matinding takot sa kanyang lalamunan. 3 taon niyang inalagaan ang sikretong ito na tila isang hiyas na kinuha mula sa isang bangkay at ngayon, may isang taong nagtatangkang bawiin ito mula sa kanya. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa malaking salamin. Pinagmasdan niya ang kanyang sarili, ang kanyang mahal na alahas, ang kanyang magarang damit, ang lahat ng bagay na nakuha niya dahil sa pagkamatay ni Yuko. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, naroon ang isang batang babaeng laging nagtatago sa anino ng kanyang nakakatandang kapatid. Ang batang babaeng punong-puno ng ingit at pait. Akin ang lahat ng ito. Akin si Marco. Akin ang yaman. At akin ang batang iyon. Mariin niyang sabi sa kanyang refleksyon, tila ba kinukumbinsi ang sarili? Sa kabilang dulo ng lungsod, sa loob ng isang ligtas na bahay na puno ng mga monitor at dokumento, nakaupo si Mariposa kasama si Paolo. Ang bawat impormasyong nakukuha nila ay parang isang pira-pirasong puzzle na dahan-dahang nabubuo. Sa harap ni Mariposa, nakalatag ang medical record ni Sarah mula 3 taon na ang nakalilipas. Ma'am, ayon sa record na nakuha namin mula sa isang nurse na tinanggal sa trabaho noon, hindi kailanman nakunan si Yuko sa paraang sinabi nila. Paliwanag ni Paolo sa mahinahong tinig. Ang bata ay inilabas ng buhay, ngunit agad na itinakbo sa ibang silid sa utos ni Sarah at ng yumaong doktor ng pamilya. Naramdaman ni Mariposa ang paglamig ng kanyang buong katawan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ilalim ng lamesa. Kaya pala kahit kailan ay hindi nila ipinakita sa akin ang bangkay ng anak ko. Ang ipinalibing nila ay isang empty casket o baka ibang bangkay ng sanggol ang ginamit nila para lang dayain ako. More than that, ma'am, dagdag ni Paolo. Inilipat ni Sarah ang bata sa isang probinsya sa dulo ng Laguna. Ang batang yon ay pinalalaki sa ilalim ng pangalang Yukito at ang nakalagay sa birth certificate niya ay anak siya ni Sarah sa isang hindi kilalang lalaki. Bago pa siya muling makipagbalikan kay Marco, bumangon ang isang matinding galit sa dibdib ni Mariposa, kasing bangis ng isang apoy na handang tumupok sa lahat. Ginamit niya ang anak ko para maging panakipbutas sa sarili niyang mga pagkakamali? Ninahaw niya ang pagiging ina ko para lang maging legal ang pananatili niya sa tabi ni Marco? Tumayo si Mariposa at lumapit sa bintana. Pinagmamasdan ang mga ilaw ng syudad na tila maliliit na mata ng mga taong nagmamasid. Paolo, ihanda ang sasakyan. Pupunta tayo sa Laguna, ngayon din. Habang bumabaybay ang sasakyan ni Mariposa patungo sa probinsya, sa loob ng isang maliit at tahimik na bahay, sa gitna ng taniman sa Laguna, isang batang lalaki ang nakaupo sa sahig. Naglalaro siya ng mga kahoy na blok. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa sa tuwing nakakabuo siya ng isang mataas na tore. Sa kanyang braso, ang abaka bracelet ay tila isang maliit na bantay. Yukito, kain na tayo anak. Tawag ng isang yaya, isang matandang babaeng binabayaran ni Sarah para itago ang bata. Tumingala ang bata at ngumiti. Ang ngiting iyon ay sapat na para tunawin ang kahit na anong tigas ng puso. Ito ang ngiti ni Yuko. Ito ang mga matang dati ay puno ng pagmamahal para kay Marco. Sa labas ng bahay, sa loob ng isang nakatagong sasakyan, nakatingin si Mariposa sa bintana. Nakita niya ang anino ng bata sa kurtina. Hindi siya lumabas. Hindi siya sumigaw. Dahan-dahan lang niyang idinikit ang kanyang palad sa malamig na salamin ng bintana ng sasakyan. Tila ba inaabot ang aninong yon mula sa malayo? Isang solong luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Ang unang luha ng tunay na kaligayahan at matinding sakit sa loob ng 3 taon. Nandito na si Mama Yukito. Malapit na tayong magkasama.
Bulong niya sa katahimikan ng gabi. Ngunit hindi nag-iisa si Mariposa sa lugar na yon. Mula sa madilim na bahagi ng kalsada, isang puting sasakyan ang dahan-dahang huminto. Bumaba si Sarah, balot na balot ng itim na jacket at nakasuot ng malaking sombrero. May hawak siyang isang sobre ng pera at isang matalim na tingin. Kailangang mawala na ang batang ito bago pa siya mahanap ni Yuko, sabi ni Sarah sa kanyang sarili habang humahakbang patungo sa pinto ng bahay. Naramdaman ni Mariposa ang panganib. Sa gitna ng kadiliman, ang dalawang kapatid ay nasa iisang lugar, naglalaban para sa iisang bata. Sa isang gabing maglalantad kung sino ang tunay na may karapatan sa pangalang ina. Ilabas mo ang bata, na yun din. Ang boses ni Sarah ay parang kislap ng kidlat sa gitna ng katahimikan ng gabi sa Laguna. Nakatayo siya sa loob ng maliit na sala. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa matandang yaya na si Aling Rosa. Ang bawat salita niya ay puno ng banta. Tila ba ang batang pinalalaki sa ilalim ng kanyang utos ay isa lamang gamit na kailangang itapon kapag naging pabigat na. Pero Ma'am Sarah, gabi na po, natutulog na ang bata. Nanginginig na sagot ni Aling Rosa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang laylayan. Hindi malaman kung saan kukuha ng lakas para harapin ang galit ng kanyang amo. Wala akong pakialam. Sinabi ko sa'yong ilipat siya kapag nanganib ang sikretong ito, di ba? Ngayon, may nagmamasid na sa atin. I have to take him somewhere else. Somewhere where Yuko will never find him, sigaw ni Sarah. Inilapag niya ang isang makapal na sobre ng pera sa lamesa. Ang tunog nito ay tila isang huling hatol. Kunin mo ang bata. I'll take him to the airport. Doon may kukuha sa kanya at dadalhin siya sa ibang bansa. Sa labas, sa likod ng malalagong puno ng mangga, nakatago si Mariposa. Ang kanyang bawat hininga ay pigil. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Sa pamamagitan ng isang maliit na siwang sa bintana, nakita niya ang lahat. Nakita niya ang kalupitan ni Sarah, ang sarili niyang kapatid na handang ipatapon ang kanyang anak sa malayo para lamang sa sariling kaligtasan. Ma'am, kailangan na nating kumilos, bulong ni Paolo sa kanyang tabi. Kapag naisakay niya ang bata sa sasakyan, mahihirapan na tayong habulin sila. Nanigas si Mariposa. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa pinto ng kwarto, kung saan dahan-dahang lumabas ang isang maliit na batang lalaki. Antok na antok pa si Yukito, kinukuskos ang kanyang mga mata habang karga-karga ni Aling Rosa. Ang puso ni Mariposa ay tila pinipiga sa sakit. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itakbo ang bata palayo sa halimaw na si Sarah. Ngunit alam niyang isang maling galaw ay maaring magpahamak sa bata. Bilisan mo! We don't have all night! Bulyaw ni Sarah habang hinahablot ang braso ni Yukito. Naramdaman ni Yukito ang higpit ng hawak ni Sarah at nagsimulang umiyak. Mama, ayoko po. Natatakot ako. Ang munting tinig ng bata ay tila isang patalim na bumaon sa kaluluwa ni Mariposa. Sa sandaling iyon, ang lahat ng takot ni Mariposa ay napalitan ng isang nagbabagang galit. Ang kanyang dugo ay tila kumukulo, sumisigaw ng paghihiganti at proteksyon. Hindi niya namalayan na ang kanyang mga kuko ay bumuo na sa balat ng kanyang sariling palad hanggang sa magkaroon ito ng bakas ng dugo. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, biglang tumingin si Yukito sa direksyon ng bintana kung nasaan si Mariposa. Kahit madilim, kahit malayo, tila naramdaman ng bata ang presensya ng kanyang tunay na ina. Tumigil ang bata sa pag-iyak sa loob ng isang segundo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatingin sa dilim. Isang kakaibang koneksyon ang nabuo sa pagitan ng dalawa. Ang sigaw ng dugo na hindi kayang putulin ng anumang distansya o kasinungalingan. Mama, mahinang tawag ni Yukito, hindi kay Sarah, kundi sa aninong nakita niya sa labas. Anong sinasabi mo? Ako ang mama mo. Tara na! Pagalit na hila ni Sarah sa bata patungo sa pinto. Dito na hindi nakatiis si Mariposa. Sa halip na magtago,
Dahan-dahan siyang lumabas mula sa anino ng mga puno. Ang kanyang tindig ay tuwid. Ang kanyang muka ay puno ng isang klase ng otoridad na hindi pa nakikita ni Sarah. Bitiwan mo ang anak ko, Sarah. Ang boses ni Mariposa ay hindi malakas. Ngunit ito ay sapat na para patigilin ang mundo. Nanigas si Sarah sa kanyang kinatatayuan, dahan-dahang lumingon patungo sa dilim. Ang kanyang mukha ay napalitan ng isang matinding takot nang makita ang figura ni Yuko na unti-unting lumalabas sa liwanag ng buwan. Yuko? Nauutal na sabi ni Sarah. Ang kanyang hawak kay Yukito ay bahagyang lumuwag. Hindi na si Yuko ang kaharap mo, Sarah. Ako ang kukuha ng lahat ng ninakaw mo. Malamig na banta ni Mariposa habang humahakbang palapit. Bitiwan mo ang bata? O sisiguraduhin kong ang gabing ito, ang huling gabing, makikita mo ang liwanag ng labas. Sa gitna ng tensyon, biglang tumunog ang isang sirena ng pulis sa malayo. Nagulantang si Sarah at sa isang mabilis na galaw, kinuha niya ang isang matulis na letter opener mula sa kanyang bag at itinutok ito sa direksyon ni Yukito. Huwag kang lalapit! Isang hakbang pa, Yuko, at sisiguraduhin kong magsisisi ka habang buhay. Hysterical na sigaw ni Sarah. Napatigil si Mariposa. Ang kanyang hininga ay tila naputol. Sa pagitan ng kanyang paghihiganti at ng kaligtasan ng kanyang anak, ano ang pipiliin niya? At sino ang pulis na paparating? Ang mga taong magliligtas sa kanila o ang mga taong binayaran ni Doña Consolacion para tuluyang burahin si Yuko sa mapa? Ibaba mo ang kamay mo, Sarah. Huwag mong madungisan ng dugo ang huling piraso ng kaluluwa mo. Ang boses ni Mariposa ay kasing lamig ng semento. Walang panginginig, walang bahid ng takot. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa hawla. Nakatitig siya sa matulis na dulo ng letter opener na hawak ni Sarah, na ilang pulgada lamang ang layo mula sa malambot na leeg ni Yukito. Ang bawat mabilis na paghinga ng bata ay tila isang saksak sa kalooban ni Yuko. Huwag mo akong diktahan! You think you're so powerful now just because you have money? You're still the same pathetic Yuko. Ang Yuko na inagawan ko ng asawa at ang Yuko na inagawan ko ng anak. Hysterika lang tawa ni Sarah. Ngunit ang kanyang mga mata ay naglalabas ng mga luhang puno ng init at desperasyon. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Ang kanyang pagkakahawak sa bata ay lalong humihigpit. I didn't lose anything, Sarah. You stole them. And now, the thief is caught, mahinahong sagot ni Mariposa habang dahan-dahang humahakbang pasulong. Look at the child. Tumingin ka sa mga mata niya. Hindi mo ba nakikita ang takot? Does a mother look at her son with a weapon in her hand? You're not his mother. You're his jailer. Shut up. I loved him. I took care of him for 3 years habang ikaw ay nagpapakasasa sa kung saan. Sigaw ni Sarah. He calls me mama. He loves me. Sa gitna ng sigawan, dahan-dahang nag-angat ng tingin si Yukito. Ang maliliit niyang mga kamay ay nakakapit sa braso ni Sarah. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako kay Mariposa. Isang kakaibang katahimikan ang namayani sa pagitan ng bata at ng babaeng nakatayo sa labas ng pintuan. Sa gitna ng tensyon, dahan-dahang itinaas ni Yukito ang kanyang munting kamay. Hindi para itulak si Sarah, kundi para ituro ang kwintas na mariposa sa leeg ni Yuko. The butterfly. Pretty, mahinang bulong ng bata. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Yukito sa kabila ng takot. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit na dinanas ni Yuko sa loob ng 3 taon ay tila naglaho. Ang pagkilala ng bata sa simbolo ng kanyang ina ay isang tagumpay na mas matamis kaysa sa anumang yaman. Naramdaman ni Sarah ang paghina ng kanyang kontrol. Ang munting tinig ni Yukito ay tila isang sampal sa kanyang muka. Sa galit at pagkataranta, bahagya niyang iniangat ang letter opener, ngunit bago pa man siya makagawa ng anumang pagkilos, isang malakas na tunog ng pagpreno ng sasakyan ang umalingaw-ngaw sa paligid.
Ang hiyaw ng sirena ay tumigil, at ang mga asul at pulang ilaw ay nagmistulang mga kulay ng babala sa pader ng bahay. Ngunit hindi ang mga pulis ang unang bumaba mula sa sasakyan. Isang matangkad na figura ang lumabas mula sa itim na SUV, si Marco. Ang kanyang muka ay puno ng hapes at pagsisisi. Kasunod niya si Doña Consolacion, na kahit sa gitna ng krisis ay pilit pa ring pinapanatili ang kanyang regal na anyo, bagaman bakas ang pangamba sa kanyang mga mata. "Sarah, anong ginagawa mo? Ibaba mo ang bata!" sigaw ni Marco. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang eksena. Ang kanyang asawa ay may hawak na patalim laban sa bata na akala niya ay anak ni Sarah sa ibang lalaki. "Marco, ayaw niyang ibigay sa akin ang anak ko. He is mine. I made him mine." Sigaw ni Sarah patungo sa asawa. "Anak mo?" "Sarah, narinig ko ang lahat sa record na ipinadala ni Mariposa." Nanghihina ang boses ni Marco. "Ang batang yan, siya si Yukito. Siya ang anak namin ni Yuko. You lied to me for 3 years. Pinalabas mong patay ang sarili kong anak." Napaluhod si Doña Consolacion sa damuhan. Ang kanyang katigasan ay tuluyan ng gumuho. Ang katotohanang ang kanilang tagapagmana ay buhay at kasalukuyang nasa panganib dahil sa sarili nilang kadugo ay isang bangungot na hindi niya kayang takasan. "Yuko, patawarin mo ako," bulong ni Marco habang nakatingin sa kanyang dating asawa. Ngunit hindi lumingon si Mariposa. Ang kanyang tingin ay nanatiling nakapako kay Sarah. "This is it, Sarah. Your empire of lies is falling. Release Yukito, and I might consider giving you a chance to breathe behind bars. But if you hurt him, I swear, I will be the last face you see before you rot in hell." Sa isang biglang galaw, tila nawala na ng katinuan si Sarah. Imbes na bitawan ng bata, lalo niyang hinila si Yukito patungo sa likurang pinto ng bahay, kung saan naroon ang matarik na dalistis patungo sa ilog. "If I can't have the life of a Consolacion, then no one will," sigaw ni Sarah. Isang mabilis na pagtakbo ang ginawa ni Mariposa. Ngunit bago pa siya makalapit, isang putok ang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Isang tao ang bumagsak, at isang bata ang naiwang nakatayo sa gilid ng bangin. Walang sumigaw, walang humiyaw. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Sarah habang dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang nanginginig na kamay ang matulis na letter opener. Ang bala ay hindi tumama sa kahit kanino. Ito ay tumama sa puno sa tabi ni Sarah, isang babala na nagmula sa baril ni Paolo na kasalukuyang nakatutok ng matatag sa direksyon ng babaeng nawala na ng katinuan. "Mama!" Ang munting tinig ni Yukito ang bumasag sa tila nagilong eksena. Sa gitna ng pagkagulantang ni Sarah, mabilis na kumawala ang bata at tumakbo. Hindi patungo kay Marco, hindi patungo sa direksyon ni Sarah, kundi direkta sa nakabukas na mga braso ni Mariposa. Naramdaman ni Yuko ang bigat ng maliit na katawan ng kanyang anak na sumubsob sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, naramdaman niya ang init ng balat ng kanyang supling, ang amoy ng sanggol na pilit ng inaalala sa kanyang mga panaginip, at ang mahigpit na kapit ng maliliit na kamay sa kanyang damit. Ang kanyang mundo, na dati ay puno ng kulay ng paghihiganti, ay biglang napuno ng isang liwanag na tila nagmumula sa langit. "Nandito na si Mama. Nandito na ako, Yukito," bulong ni Yuko habang hinahalika ng buhok ng bata. Ang kanyang mga luha na dati ay puno ng pait, na yon ay dumadaloy ng malaya bilang tanda ng wagas na kaligayahan. "Yuko, let me explain." Ang nanghihinang boses ni Marco ang bumasag sa kanilang sandali. Humakbang ang lalaki palapit, ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. "I didn't know. Patawarin mo ako. Akala ko talaga ay wala na ang anak natin. I was fooled by Sarah and my mother." Dahan-dahang tumayo si Mariposa habang mahigpit pa ring karga si Yukito. Tumingin siya kay Marco nang may halong puot at awa.
You were fooled because you wanted to be fooled, Marco. Mas pinili mong maniwala sa kasinungalingan kaysa hanapin ang katotohanan sa puso ko. You didn't just lose a wife. You threw away your son for a woman who could never love you as much as I did. Lumingon si Yuko kay Doña Consolacion na kasalukuyang nakasalampak sa damuhan. Ang kanyang marangyang terno ay puno na ng dumi. And you, Doña Consolacion, you prioritize the family name over human life. Ang apo mong ito, na itinuturing mong tagapagmana, ay itinapon ninyo sa putikan dahil lang sa inyong mapanirang dangal. Look at him. This is the blood you tried to erase. Hindi makapagsalita ang matanda. Ang kanyang labi ay nanginginig. Tila ba lahat ng kanyang kapangyarihan ay naglaho nang makita ang matapang na anyo ni Yuko. Hindi pa tapos ito! Hiyaw ni Sarah na kasalukuyang pinipigilan na ng dalawang pulis. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay nanglilisik pa rin sa galit. I made him happy. Ako ang nagpalaki sa kanya. Akin siya. You can have the money, Yuko, but I will always be the woman Marco chose over you. Choose her then, Marco, malamig na sabi ni Mariposa. Dahil sa gabing ito, wala ng konsolasyon ang may karapatang humawak sa anak ko. Mula ngayon, ang batang ito ay si Yukito lamang, anak ni Yuko. Bago tuluyang isakay ang mga pulis kay Sarah, lumapit si Mariposa sa kanyang kapatid. Walang sampal, walang sigaw. Dahan-dahan lang niyang hinawakan ang mukha ni Sarah at tinitigan ito sa mga mata. Sarah, tinulungan kita noong wala kang matuluyan. Minahal kita bilang kapatid. Pero ang ninakaw mo ay hindi ang asawa ko, kundi ang 3 taon ng buhay ng anak ko. I don't hate you because of Marco. I pity you, because despite everything you stole, you still end up with nothing. Binitawan ni Mariposa ang mukha ni Sarah na parang isang maruming basahan. Isang malakas na hikbi ang kumawala kay Sarah. Isang hikbi ng pagkatalo at pagsisisi na huli na para sa lahat. Habang papalayo ang mga sasakyan ng pulis, isang misteryosong figura ang lumabas mula sa likod ng mga puno. Hawak nito ang isang luma at kupas na envelope. Lumapit ito kay Paolo at may ibinigay. Sir, may isa pa po kayong dapat malaman tungkol sa totoong dahilan kung bakit pilit na itinago ni Sarah ang bata. Bulong ang lalaki. Nang buksan ni Paolo ang envelope at ipakita ang nilalaman kay Mariposa, tila muling tumigil ang pagtibok ng puso ni Yuko. Ang dokumentong yon ay hindi tungkol kay Sarah o kay Marco, kundi tungkol sa tunay na pagkatao ni Yuko at ang kanyang koneksyon sa isang pamilyang mas makapangyarihan pa sa mga konsolasyon. Akala mo ba ay nagtagumpay ka na, Yuko? Ang boses ni Doña Consolacion ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa isang matandang galit na tila muling nabuhay mula sa ilalim ng lupa. Nakaupo pa rin siya sa damuhan. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig ng matalim kay Yuko, na kasalukuyang mahigpit na yumayakap kay Yukito. Ang bawat salita ng matanda ay parang isang lason na dahan-dahang kumakalat sa malamig na hangin ng gabi. Dahan-dahang lumingon si Mariposa. Ang kanyang muka ay nanatiling kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay tila naglalabas ng apoy. Wala na kayong kapangyarihan, Doña Consolacion. Ang kumpanya ninyo ay nasa ilalim na ng pangalan ko. Ang paborito ninyong manugang ay nasa kamay na ng batas. Ano pa ang kaya ninyong gawin? Tumawa ang matanda, isang tuyot at nakakapangilabot na tunog na tila nagmumula sa isang walang laman na kabaong. Money? Power? You think that's what this is all about? Poor Yuko. You are as clueless as your father was. Napatigil si Yuko. Ang pagbanggit sa kanyang ama ay tila isang kuryenteng gumising sa kanyang buong pagkatao. Dahan-dahan niyang ibinigay si Yukito kay Paolo. Dalhin mo muna siya sa sasakyan, Paolo. Siguraduhing ligtas siya. Nang makalayo na ang bata, lumapit si Mariposa sa matanda.
Ang bawat hakbang niya ay tila isang paghatol. Ano alam mo tungkol sa tatay ko? Ang Villa Consolacion. Ang kumpanyang ipinagmamalaki namin. Lahat ng iyon ay nagsimula sa pawis at talino ni Eduardo, ang iyong ama. Pag-amin ng matanda, habang ang kanyang mga mata ay tila nakatingin sa nakaraan. He was my husband's business partner. Pero nang mamatay siya sa isang aksidente, kinuha namin ang lahat. Ang lahat ng dokumento, ang lahat ng shares. Pinagmukha namin kami ang nagtatag ng lahat. At ikaw ang tanging ebidensya na natira. Naramdaman ni Yuko ang pag-ikot ng kanyang paligid. Ang bawat pang-aalipusta, ang bawat sampal, at ang bawat gabing pinaramdam sa kanya na siya ay isang pulubi sa loob ng sarili niyang pamamahay. Lahat ng iyon ay ginawa ni Doña Consolacion para lamang itago ang katotohanan. Kaya mo ako pinakasalan kay Marco? Tanong ni Yuko. Ang kanyang boses ay puno ng pait. To keep me close? To make sure I never find out that I own everything you have? It was the perfect plan. Sabat ni Doña Consolacion nang may bahid ng yabang. Keep the heiress as a servant, pero masyado kang naging malambot, Yuko. Masyado kang naging masunurin. Hanggang sa dumating si Sarah at nagulo ang lahat. Napatingin si Marco sa kanyang ina. Ang kanyang muka ay puno ng pandidiri. Mom, how could you? Ginamit mo ako? Ginamit mo ang buhay ko para lang protektahan ang isang kasinungalingan? I did it for you, Marco. For our family. Sigaw ng matanda. No, you did it for yourself. Malamig na tugon ni Mariposa. Kinuha niya ang envelope na ibinigay sa kanya ni Paolo kanina. Sa loob nito ay ang orihinal na kasunduan ng kanyang ama at ng mga konsolasyon. Isang dokumentong nagpapatunay na si Yuko ang tunay na may-ari ng 80% ng Consolacion Group. Sa gabing ito, ang panininil ay hindi lamang para sa akin at kay Yukito, wika ni Mariposa habang iwinawagayway ang mga papel. Ito ay para sa ama ko na ninakawan ninyo ng dangal. Mula sa oras na ito, wala na kayong bahay na babalikan. Ang Villa Consolacion ay babalik na sa tunay na nagmamay-ari nito. Sa gitna ng pag-iyak ni Doña Consolacion at ang pagsisisi ni Marco, dahan-dahang lumakad si Mariposa patungo sa gate ng villa. Huminto siya sandali at hinawakan ang bakal na gate. Ang gate na dati ay nagsilbing kulungan niya. Sa unang pagkakataon, hindi siya natatakot. Hindi siya nanginginig. Sa halip, dahan-dahan niyang itinulak ang gate ng buong lakas. Hinahayaan itong lumika ng isang mahabang tunog ng pagbukas. Tila ba nagpapahayag na? Ang pinto ng kanyang bagong buhay ay tuluyan na ring bumukas. Lola Ines was right, bulong niya sa kanyang sarili. The truth doesn't just set you free. It gives you back your throne. Habang papalayo ang sasakyan ni Mariposa kasama ang kanyang anak, isang anino ang nanatili sa kalsada. Si Marco, na naiwang nakatayo sa dilim, ay may hinugot na isang maliit na susi mula sa kanyang bulsa. Isang susing hindi alam ni Doña Consolacion o ni Sarah na meron siya. Isang susi sa isang secret vault sa ilalim ng Villa Consolacion na naglalaman ng huling mensahe ni Eduardo para sa kanyang anak. Hindi pa ito ang huli ko, bulong ni Marco, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatingin sa papalayong mga ilaw ng sasakyan. Mama, bakit ta po umiiyak? Is it because of the bad lady? Ang munting tinig ni Yukito ay parang isang haplos ng anghel sa sugatang kaluluwa ni Yuko. Kasalukuyan silang nasa loob ng sasakyan ni Paolo, bumabagtas palayo sa madilim na anino ng Villa Consolacion. Nakasandal ang ulo ng bata sa dibdib ni Yuko. At sa bawat paghinga nito, nararamdaman ni Yuko ang muling pagkabuhay ng kanyang sariling puso. Dahan-dahang hinaplos ni Yuko ang pisngi ng anak. Ang balat nito ay kasing lambot ng sutla, isang paalala ng buhay na muntik ng nakitil dahil sa kasakiman. Hindi anak, umiiyak si Mama dahil sa sobrang saya. I promised I would find you, and now you're finally home. Home? Tanong ni Yukito, ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad.
Is it with Lola Ines? I remember her. She used to give me candies when the other mama wasn't looking. Napatigil ang paghinga ni Yuko. Maging si Lola Ines ay gumagawa ng paraan para protektahan ang bata sa malayo. Ang bawat sakripisyo ng mga taong nagmamahal sa kanya ay tila dahan-dahang nagbubuo sa pira-pirasong puzzle ng kanyang buhay. Humigpit ang yakap niya sa bata, ibinabaon ang kanyang mukha sa maliit na balikat nito habang ang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Binabasa ang mamahaling tela ng kanyang blazer. Sa kabilang dulo ng gabi, naiwang mag-isa si Marco sa loob ng Villa Consolacion. Ang malawak na mansyon na dati ay simbolo ng kanilang kapangyarihan, na yon ay tila isang malaking libingan. Ang bawat sulok ay may dalang alaala ng kanyang mga pagkakamali. Ang bawat sigaw ni Yuko, ang bawat pagtalikod niya sa katotohanan. Dahan-dahan siyang bumaba sa basement ng villa, sa isang silid na tanging siya at ang kanyang ama lamang ang nakakaalam. Gamit ang susing itinago niya sa loob ng maraming taon, pinuksan niya ang isang maliit na vault na nakatago sa likod ng mga lumang painting. Ang tunog ng pagpihit ng bakal ay bumasag sa katahimikan ng silid. Sa loob ng vault, walang ginto o pera. Sa halip, naroon ang isang makapal na notebook at isang sulat na may pangalang Eduardo. Binuksan ni Marco ang sulat ng may nanginghinig na mga kamay. Habang binabasa niya ang bawat salita, ang kanyang mukha ay napalitan ng isang matinding hapis. Marco, kung binabasa mo ito, marahil ay wala na ako. Nais kong malaman mo na hindi ko sinasadyang maging bahagi ng pagnanakaw ng pamilya natin kay Eduardo. Pinilit ako ng iyong ina. Ngunit tandaan mo, ang tunay na yaman ni Eduardo ay hindi ang kumpanya, kundi ang kanyang anak na si Yuko. Ipinagkatiwala niya sa akin ang isang lihim na account na magagamit lamang ni Yuko kapag nasa panganib ang kanyang buhay. Marco, huwag mong hayaang maging katulad ka namin. Ibalik mo kay Yuko ang nararapat sa kanya. Napaupo si Marco sa malamig na sahig. Ang katotohanan kahit ang kanyang sariling ama ay kinamuhian ang ginawa ni Doña Consolacion ay isang sampal na huli na para sa kanya. Ngunit sa dulo ng notebook, may isang serya ng mga numero, isang account na naglalaman ng sapat na pondo para itayo muli ang lahat, hindi para sa kanya, kundi para sa kinabukasan ni Yukito. Samantala, sa dampa ni Lola Ines, dahan-dahang inihiga ni Yuko si Yukito sa maliit na kama. Kinuha niya ang abaka bracelet mula sa braso ng bata at pinalitan ito ng kwintas na mariposa na suot niya. Ang maliit na pendant na boom ay tila nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan na pumapasok sa bintana. You are free now, Yukito. Wala nang hahawak sa'yo na hindi pag-ibig ang dala. Hinalikan ni Yuko ang noo ng bata at tumayo sa tapat ng bintana, pinagmamasdan ang dagat. Ang alon ay banayad, tila ba nakikidalamhati sa kanyang huling pagbitaw sa galit. Isang pamilyar na tunog ng makina ng sasakyan ang huminto sa labas ng dampa. Lumabas si Marco, hawak ang notebook at ang sulat mula sa vault. Ngunit bago siya makalapit sa pinto, hinarang siya ni Paolo. Ang baril ay muling nakatutok. Huwag kang lalapit, Mr. Consolacion. Tapos na ang oras mo. Malamig na banta ni Paolo. Paolo, let him in. Ang boses ni Yuko mula sa loob ay mahinahon, ngunit may otoridad. Pumasok si Marco. Ang kanyang hitsura ay tila isang taong galing sa isang digmaan na siya mismo ang nagsimula. Ibinagsak niya ang notebook sa lamesa sa harap ni Yuko. I'm not here to ask for forgiveness, Yuko. I know I don't deserve it. I'm here to give you the last piece of your father's legacy. At para sabihin sa'yo, na handa akong aminin ang lahat sa korte, maging ang partisipasyon ko sa pagtatago ng bata, para lang mabigyan ka ng hustisyang nararapat sa'yo. Basahin mo, Yuko. Basahin mo ang bawat salitang isinulat ng tatay ko bago siya mamatay. Ang boses ni Marco ay basag, tila isang luma at kalawanging kampana na pilit pinatutunog. Sa loob ng dampa ni Lola Ines, ang liwanag ng isang lampara ay nagbibigay ng mahahabang anino sa dingding.
na tila mga multo ng nakaraan na nakikinig sa kanilang usapan. Inilapag ni Yuko ang notebook sa lamesa. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig habang binabasa ang pag-amin ng ama ni Marco. Ang bawat letra ay parang isang saksak sa kanyang puso. Ang kanyang ama, si Eduardo, ay hindi lamang namatay sa aksidente. Siya ay namatay na may bitbit na tiwala sa maling mga tao. At ang mga taong iyon ay ang mismong pamilyang pinagsilbihan ni Yuko ng may buong katapatan sa loob ng 3 taon. Akala mo ba, Marco, mabubura ng mga papel na ito ang 3 taon na kinuha ninyo sa akin? Mahinang tanong ni Yuko. Ang kanyang tinig ay puno ng pait. Ang yaman, madaling bawiin. Pero ang bawat iyak ni Yukito na hindi ko narinig, ang bawat lagnat niya na hindi ko napunasan, iyan ang imperyong dinurog ninyo. Alam ko, at iyan ang dahilan kung bakit narito ako. Sagot ni Marco habang nakayuko. I surrendered the documents to the police this morning. Inamin ko ang lahat ng alam ko tungkol sa ilegal na pagkuha ni Mom sa mga shares ng papa mo. At ang tungkol kay Sarah, I gave them the names of the people she paid to hide Yukito. Isang matinding katahimikan ang namayane. Sa labas, ang alon ng dagat ay tila sumasang-ayon sa bigat ng bawat salita. Samantala, sa Makati, ang Consolacion Group of Companies ay kasalukuyang nasa gitna ng isang malaking bagyo. Ang mga balita tungkol sa pagkakaaresto kay Sarah at ang lumabas na ebidensya ng pandaraya ni Doña Consolacion ay kumalat na parang apoy sa social media at mga news channel. Ang mga stocks ng kumpanya ay bumagsak ng higit sa kalahati sa loob lamang ng isang gabi. Sa loob ng malaking office sa penthouse, nakaupo si Doña Consolacion, mag-isa sa dilim. Ang dati ay maingay at abalang opisina, ngayon ay tila isang desyerto. Ang bawat tawag na natatanggap niya ay mula sa mga investors na nagnanais bumawi ng kanilang pera. Ang kanyang toreng-garing ay dahan-dahang gumuho sa ilalim ng kanyang mga paa. Kinuha ni Doña Consolacion ang isang maliit na kristal na paperweight sa kanyang lamesa. Isang regalo mula kay Eduardo Consolacion noong magsisimula pa lamang ang kumpanya. Dahan-dahan niya itong hinaplos at sa isang pagkakataon, nakakita siya ng refleksyon ng sarili niyang mga mata sa kristal. Hindi na ito ang mga mata ng isang makapangyarihang donya, kundi ang mga mata ng isang babaeng takot na muling bumalik sa kahirapan. Sa sobrang panghinginig ng kanyang kamay, nalaglag ang kristal at nabasag sa sahig, na lumika ng isang matalim na tunog na tila huling hininga ng kanyang ambisyon. Sa kabilang banda, si Sarah ay nakakulong sa isang malamig na selda. Wala na ang kanyang mamahaling gown, wala na ang kanyang alahas. Ang tanging suot niya ay ang orange na uniforme ng preso. Nakatingin siya sa kisame habang pilit na binubulong ang pangalan ni Marco. Ngunit kahit sa kanyang isipan, ang mukha ni Yuko ang laging lumilitaw. Ang mukha ng kapatid na kanyang trinaydor, na ngayon ay siyang may hawak ng kanyang tadhana. Justice is not just about the law, Marco, wika ni Yuko habang nakatayo sa tapat ng pinto. It's about the truth being heard. At sa gabing ito, ang katotohanan ang siyang bumasak sa inyo. I'm going to the precinct tomorrow to face the charges, sabi ni Marco bago tumalikod. Yuko, I hope one day, kahit hindi para sa akin, mapatawad mo ang sarili mo sa pagmamahal sa isang taong tulad ko. Hindi sumagot si Yuko. Pinanood niya ang pag-alis ni Marco. Ang bawat hakbang nito sa buhanginan ay tila isang pagbitaw sa huling piraso ng kanyang dating buhay. Nang wala na ang sasakyan, lumabas si Lola Ines mula sa dilim at hinawakan ang balikat ni Yuko. Tapos ng giyera, Hija, bulong ng matanda. Hindi pa, Lola, sagot ni Yuko, habang nakatingin sa mahimbing na tulog na si Yukito sa loob. Ang paggiba sa imperyo ay madali. Ang pagbuo muli ng isang tahanan, iyon ang totoong laban. Habang nililinis ni Paolo ang lamesa, napansin niya ang notebook na iniwan ni Marco.
May isang maliit na sobreng nakadikit sa likurang bahagi nito na hindi napansin ni Yuko kanina. Nang buksan ito ni Paolo, nakita niya ang isang lumang bank certificate na may halagang mas malaki pa sa kabuuang assets ng mga konsolasyon, at ang pangalan ng beneficiary ay hindi si Yuko, kundi si Yukito Consolacion Manrique. Ngunit may isang problema. Ang account ay kailangang pirmahan ng 2 tao para ma-withdraw. Si Yuko at ang isang taong matagal na nilang inakalang patay na. Dahan-dahang huminto ang itim na sasakyan sa harap ng malaking gate ng Villa Consolacion. Sa pagkakataong ito, ang gate ay bumukas ng kusa. Tila ba nagbibigay pugay sa tunay nitong nagmamay-ari? Bumaba si Yuko. Karga-karga si Yukito na mahimbing na natutulog sa kanyang balikat. Kasunod niya si Lola Ines na ang mga mata ay nagniningning sa halo-halong saya at pait habang pinagmamasdan ang mansyong naging saksi sa napakaraming kasinungalingan. Dito ba tayo titira, Mama? Mahinang tanong ni Yukito nang magising siya. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakakapit sa leeg ni Yuko. Dito na, anak. Pero babaguhin natin ang lahat. Wala nang lungkot dito. Sagot ni Yuko habang hinahalikan ang noo ng bata. Pagpasok sa loob, ang amoy ng luma at selyadong silid ang sumalubong sa kanila. Ang mga portrait ni Doña Consolacion at Marco ay wala na sa mga pader. Pinalitan ng mga bakanteng espasyo na tila naghihintay ng bagong alaala. Inutusan ni Yuko ang mga tauhan na buksan ang lahat ng bintana. Hinayaan niyang pumasok ang liwanag ng araw at ang sariwang hangin mula sa harden. Tila ba sinusubukang itaboy ang bawat masamang espiritu ng panlilinlang na nanirahan doon ng napakahabang panahon. Sa gitna ng kanyang pag-aayos, lumapit si Paolo. Bit-bit ang notebook at ang bank certificate na natagpuan nila kagabi. Ma'am, kailangan natin pag-usapan ang tungkol sa signatory ng account na ito. Hindi sapat ang pirma ninyo para makuha ang pondo para sa kinabukasan ni Yukito. Napatigil si Yuko sa pag-aayos ng mga bulaklak sa florera. Sino o pangalang nakalagay doon, Paolo? Sabi ni Marco, kailangan daw ng isa pang tao na matagal na nating inakalang wala na. Ang nakalagay pong pangalan ay Maria Elena Manrique. Mahinang sagot ni Paolo. Nabitawan ni Yuko ang hawak niyang rosas. Ang tinik nito ay bahagyang tumusok sa kanyang daliri, ngunit hindi niya naramdaman ang hapdi. Maria Elena Manrique. Ang kanyang ina. Ang babaeng binalita sa kanya ni Doña Consolacion na namatay sa panganganak sa kanya. Ang babaeng tanging sa kupas na litrato lamang niya nakilala. Impossible, bulong ni Yuko. Patay na si Mami. Sabi ni Doña Consolacion, wala na siya, bago ko pa man siya nayakap. Hiha! Ang boses ni Lola Ines ay galing sa likuran. Lumapit ang matanda, ang kanyang mukha ay puno ng isang mabigat na sikretong handa na niyang ilantad. Iyon ang huling malaking kasinungalingan ng mga konsolasyon. Hindi namatay ang iyong ina. Ipinatapon siya ni Doña Consolacion sa isang malayang institusyon sa probinsya at pinagmukhang patay para hindi siya makapagsalita tungkol sa pagnanakaw nila sa yaman ng iyong ama. Naramdaman ni Yuko ang pag-ikot ng paligid. Ang bawat hakbang niya ay tila lumulubog sa sahig. Ang lahat ng galit niya sa mga konsolasyon ay muling nag-alab. Ngunit sa pagkakataong ito, may halong matinding pananabik. Nasaan siya, Lola? Nasaan ang mami ko? Sa gitna ng kaguluhan ng kanyang isipan, naramdaman ni Yuko ang paghila ni Yukito sa kanyang laylayan. Mama, look! The butterfly is real! Itinuro ng bata ang isang totoong asul na paru-paro na pumasok sa bintana at dumapo sa isang litrato ni Eduardo Consolacion. Sa sangdaling iyon, ang katahimikan ay naging kasing lalim ng dagat. Tila ba ang kanyang ama ay nagbibigay ng huling mensahe na hindi siya nag-iisa sa labang ito. Dahan-dahang kinuha ni Yuko ang kamay ni Yukito at sabay nilang pinanood ang paru-paro na muling lumipad patungo sa labas. Patungo sa direksyon ng bagong pag-asa. Ihanda ang sasakyan, Paolo.
Mariing utos ni Yuko, ang kanyang tinig ay puno ng bagong layunin. Hindi pa tapos ang pagbabalik sa tahanan hanggat hindi kumpleto ang pamilyang ito. Bago sila umalis, isang huling tawag ang natanggap ni Yuko mula sa kanyang abogado. Si Marco ay formal nang nahatulan ng pagkakabilanggo kasama ang kanyang ina dahil sa mga kasong estafa at kidnapping. Wala nang Marco na haharang. Wala nang Doña Consolacion na magmamanipula. Dumating ang sasakyan ni Yuko sa isang tahimik at liblib na kumbento sa dulo ng Antipolo. Sa gitna ng mga halamanan, nakita niya ang isang babaeng nakaupo sa wheelchair, nakatingin sa malayo. Ang mukha nito ay may mga kulubot na dala ng panahon at hirap. Ngunit ang mga mata nito ay kaparehong-kapareho ng mga mata ni Yuko. Nang marinig ng babae ang tunog ng mga hakbang sa damuhan, dahan-dahan itong lumingon. Eduardo? Mahinang tawag nito. Ang boses ay parang isang panaginip na matagal nang nabaon. Mommy! Ang tanging nasabi ni Yuko habang unti-unting lumalabo ang kanyang paningin dahil sa luha. Ang sikat ng araw sa Antipolo ay tila isang banayad na kamay na humahaplos sa mukha ni Yuko habang nakatayo siya sa harap ng kanyang ina. Ang lalaking may hawak ng singsing, si Attorney Valdez, ang tanging taong pinagkatiwalaan ni Eduardo Manrique, ay dahan-dahang ibinaba ang kanyang depensa. Ipinangako ko sa iyong ama na itatago ko siya hanggat hindi pa ligtas ang lahat, Yuko. Paliwanag ng abogado, ang boses ay puno ng paggalang. Ngayong wala na ang kapangyarihan ng mga konsolasyon, ang iyong ina ay malaya na. Hindi na naghintay si Yuko. Humakbang siya palapit at lumuhod sa harap ng wheelchair ni Maria Elena. Dahan-dahan niyang hinawakan ang mga kamay ng ina, ang mga kamay na matagal na ipinagkait sa kanya. Mommy, I'm here. Hindi na po kayo mag-iisa. Isang mahaba at masakit na katahimikan ang namayani, bago dahan-dahang itinaas ni Maria Elena ang kanyang nanginginig na kamay para haplusin ang pisingi ni Yuko. Yuko, ang aking munting mariposa. Bulong ng ina, at sa pagkakataong yon, ang lahat ng pait ng nakalipas na 20 taon ay tila dahan-dahang natunaw sa init ng kanilang mga luha. Isang taon ang mabilis na lumipas. Ang Villa Consolacion ay wala na. Sa lugar nito, itinayo ni Yuko ang Bahay Mariposa, isang pundasyon para sa mga kababaihan at batang biktima ng pang-aabuso. Ang mga pader na dati ay saksi sa kalupitang ngayon ay puno na ng tawanan at mga kwento ng pag-asa. Si Marco, mula sa loob ng bilangguan, ay patuloy na nagpapadala ng mga sulat para kay Yukito. Hindi man siya mapatawad ni Yuko bilang asawa, hinayaan ni Yuko na magkaroon ang kanyang anak ng pagkakataong makilala ang ama nito sa pamamagitan ng mga sulat bilang bahagi ng paghilom ng bata. Si Sara naman at si Doña Consolacion ay nananatiling nakakulong, pilit na kinakain ng sarili nilang pagsisisi sa loob ng 4 na sulok ng selda. Isang karma na sila mismo ang humabi. Isang hapon, habang naglalakad si Yuko sa harden kasama si Maria Elena at si Yukito, tumigil siya para panuurin ang kanyang anak na humahabol sa mga paru-paro. Mama, look! They're all flying together! Masayang sigaw ni Yukito. Ngumiti si Yuko. Kinuha niya ang kamay ng kanyang ina at mahigpit itong piniga. Naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na itong dalang kurot sa puso. Kinuha ni Yuko ang maliit na abaka bracelet na itinatago niya sa kanyang bulsa. Ang bracelet na naging susi sa paghahanap niya kay Yukito. Dahan-dahan niya itong ibinaon sa ilalim ng isang puno ng nara sa gitna ng harden. Salamat sa pagpapaalala sa akin kung sino ako. Bulong niya sa hangin. Pagkatapos, tumayo siya ng tuwid. Tiningala ang asul na langit at huminga ng malalim. Wala na ang bigat. Wala na ang galit. Tanging ang pag-ibig na lamang ang natira.